Love Story Series. Tahimik at kontento na sa buhay si Flame. Uli lang lubos man ay mayroon siyang nobyo na kanyang masasandalan sa oras na kailangan niya ng tulong. Mahal na mahal siya nito at ganon din naman siya rito. Wala na siyang mahihiling pa. Ngunit isang pangyayari ang sa isang iglap ay siyang nagpaguho ng kanyang mundo. Ang mabalitaang namatay ang kanyang nobyo sa pagkalunod ng barkong sinasakyan nito kung saan ito nagtatrabaho. Hindi niya matanggap ang balitang iyon at lalong hindi iyon kayang paniwalaan ng kanyang sistema. Gayong wala namang bangkay na umuwi sa kanya kung kaya ay patuloy siyang umasa na isang araw ay babalik ito. Hanggang kailan siya maghihintay? Sisiputin pa kaya siya ng kanyang nobyo na sinasabi na iba na patay na? Babalik pa ba ito sa kanya? Tahimik ang paligid, papalubog na ang araw at heto ako. Nasa lilim ng isang punong kahoy na nakaharap sa dagat. Ang sarap mabuhay, sa isip ko. Nang may biglang tumakip sa dalawang mata ko. Kaagad na gumuhit ang ngiti sa aking labi, batid ko. Kung sino ang tao ngayon ay nasa likuran ko. I know, it was him, Tyler, my long-time boyfriend. At hindi nga ako nagkamali. Kasi nalingonan ko siya na malapad ang ngiti sa bayakap sa akin mula sa likuran. 6 na taon na kami ni Tyler, kaya halos lahat ng tungkol sa buhay niya ay alam ko na. Maliban sa makilala ang pamilya niya. Taga Visayas kasi ang pamilya niya at hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa mga ito. Dito na siya namalagi sa Maynila noong mga panahon na nag-aaral pa lang siya ng college. At noon nga kami nagkakilala. Unang taon pa lang sa kolehiyo ay alam na namin gusto namin ang isa't isa. It was love at first sight at tumagal nga kami ng mahigit 6 na taon. Napakamaalaga niya sa akin at kahit kailan ay hindi siya gumawa ng bagay na ikakasakit ng loob ko. Kanina ka pa ba dito? Sabay upo sa tabi ko na tanong niya. Kaagad naman akong humilig sa braso niya nang napapangiti. Hindi naman. Tipid na sagot ko. Akala ko pinaghintay kita eh. Sabay halik sa noo kong bulong niya. Sanay na ako na lagi siyang ganyan. Kahit kailan ay hindi siya nagsawang lambingin ako. He's a perfect boyfriend for me. Wala na akong mahahanap na kagaya niya. Halos sa kanya na umikot ang mundo ko at batid kong ganon din siya sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Alam mo naman kahit gaano ka pa ka-late ay hihintayin pa rin kita. Napangiti siya sa sinabi kong iyon. Talagang hindi nakakasawang pagmasdan ang gwapo niyang mukha. At sa tuwing nagkakalapit kaming dalawa ay tila ba naririnig ko sa diwa ko ang theme song naming dalawa. Because You Love Me by Celine Dion. Maya-maya lang ay nararamdaman kong napabuntong hininga siya at hinaplas ang kabilang balikat ko. Bahagya naman akong napatingala. May problema ba? Matagal bago siya sumagot. Hindi ako sanay na nagtatago siya ng sekreto sa akin. Parang ayoko nang sumampa ng barko. Kumunot ang noo ko sa narinig mula sa kanya. Isa siyang seaman at oo, mahirap ang mawalay sa kanya ng ilang buwan pero yun ang propesyon na pinili niya. Kaya sosuportahan ko siya. Bakit naman? May problema ba sa kasama mo? Bahagya akong kumala sa pagkakahilig sa braso niya, tinitigan siyang maigi. Wala, kaya lang merong parte ko na ayoko nang iwan ka ulit. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Batid kong ayaw niyang mangulila ulit sa akin kagaya ng naramdaman ko noon. Pero kailangan mong gawin yun, mahal. Trabaho mo yun, 'di ba? Saka magkikita din naman tayo pagkatapos ng ilang buwan. Pero ayaw kitang iwan. Baka sa boses niya ang lungkot. Okay lang, mahal. Maghihintay lang ako sa'yo. Hanggang sa bumalik ka at pangako, sasama ako sa'yo sa probinsya para makilala na ang mga magulang mo. Ang pamilya mo. Kaagad na lumiwanag ang mukha niya sa narinig. Matagal na niya akong niyaya na sumama sa kanya sa probinsya nila para ipakilala sa buong pamilya niya. Pero marami din akong dahilan kung bakit hindi ako makasama sa kanya sa mga nakaraang taon. But I made up my mind na kapag bumalik siya pagkatapos ng ilang buwan ay pagbibigyan ko na ang hiling niya. Natapos ang tagpong iyon at tag-look forward kami sa pagsampa niya sa barko. At dumating nga ang araw na kailangan na niyang umalis. Masakit mang magpaalam sapagkat ilang buwan ulit bago kami magkikita.
Pero kinaya ko. Inisip ko na lang bumilis ang araw at bukas nandito na ulit siya. Isang buwan na mula nang umalis si Tyler kung kaya ramdam na ramdam ko na naman ang pangungulila. Halos hindi din ako makalabas ng bahay nitong nakaraang 3 araw dahil sa wala naman akong gana. Iba talaga kapag nandito siya. Friend? Napalingon ako sa pagtawag na iyon ni Shane, best friend ko. Kumunat ang noo ko nang makita sa mukha nito ang takot at pangamba. Bakit friend? May problema ba? Kinakabahang sagot ko. Lumapit naman ito, bitbit ang cellphone nito. Sa tingin ko, kailangan mo itong mapanood. Sabay play sa videong pinost pa nito. Matatayang nasa higit 3 dosenang crew members ang patuloy na pinaghahanap matapos masira ang barkong RV Empire ng Russia Navigation Philippines Incorporated dahil sa pagtama ng bagyo sa South China Sea. Ayon sa Hong Kong Government Flying Service, umabot sa 60 katao ang naiulat na nawawala. Samantala, hindi ko na pinatapos ang pinapanood. Kaagad ako nagpanik. Yun ang barkong sinasakyan ni Tyler. Hindi ko na pinatapos ang pinapanood. Kaagad akong nagpanik. Yun ang barkong sinasakyan ni Tyler. No! Hanapin niyo siya, please. Kailangan niyang bumalik sa akin. Nangako siya. Nangako siyang babalik siya. Halos maghisterya ako mismo sa harap ng mga taong nagdala ng masamang balita. Ayon sa mga ito, kabilang daw si Tyler sa idineklarang namatay na seaman dala ng pagkalunod ng barkong sinasakyan nito. At hindi ako naniniwala. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap ang isiping hindi na siya babalik pa. Kailangan niyang bumalik para sa akin. Dahil naghihintay ako at maghihintay ako kahit na gaano pa katagal. Mahal, bumalik ka na. Hinihintay kita. Miss na kita. Kailangan kita. Mahinang bulong ko sa bintana kung saan ako nakadungaw. Gulong-gulo ang buhok ko. Mugto ang mga mata at pagod ng mabuhay. Ilang buwan na ang nakaraan matapos ang nangyari. Dapat nandito na si Tyler ngayon pero wala. Sabi nila hindi na siya babalik pa. Araw-gabi akong umiiyak. Walang ganang kumain at napabayaan na ng husto ang sarili. Nangayayat na ako dahil sa hindi pagkain ng wasto at kulang palagi sa tulog. Hinihintay ko siya. Hinihintay kong muli siyang kakatok at pagbubuksan ko siya. Inaalala ko ang pagpasok niya sa pinto at sasalubungin ako ng mainit na yakap. Muli akong napahagulhol at niyakap ang sarili para na akong mababaliw kakaisip kung anong gagawin ko, kung saan ko siya hahanapin, kung talaga bang wala na siya. Friend, ilang buwan na ang lumipas pero nagmumukmuk ka pa rin. Puna ni Shane pagkapasok sa kwarto ko, hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa pag-iyak. Friend, tanggapin mo na, ayokong nahihirapan ka. Sa tingin ko, oras na para mamuhay ka sa kasalukuyan. Kalimutan mo na ang nakaraan at hindi na babalik pa si Tyler. Sabay upo sa kama ko na payo ni Shane, maging ang boses nito ay sobrang lungkot. Nagangat ako ng tingin, diretso sa labas ng bintana. Hindi pa siya patay, babalik siya. Hihintayin ko siya. Determinadong sagot ko. Ang totoo, pinipilit ko rin palakasin ang loob ko at umaasang babalik siya. Pero hanggang kailan? Alam mo naman kahit gaano ka pa kalate ay hihintayin pa rin kita. Naalala ko ang sinabi kong iyon kay Tyler, kaya hihintayin ko siya. Nakayo kong tinitigan ko ang 20 puting tabletang nasa palad ko. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na ang mamahinga. Napapalunok na dahan-dahan ko iyong inangat upang inumin ng sabay-sabay pero nababaliw ka na ba, Flame? Naku naman, best friend, hindi na kita kilala. Alam mo bang hindi na ako makapagtrabaho ng maayos dahil nag-aalala ako sa'yo? Sana naman isipin mo ko. Tayo na nga lang ang magkakampi, oh. Iiwanan mo pa ako. Napapaiyak ng sigaw ni Shane sa akin. Tumalsi kung saan-saan ang mga tabletang kanina lang ay bala kong inumin para sana magwakas na ang paghihirap ko. Hindi ko na kaya, Shane. Pagod na ako. Para na akong mababaliw. Napahagulgol ako nang yakapin ako ni Shane. Tama siya. Kaming dalawa na lang ang magkakampi sapagkat pareho kaming ulila na sa mga magulang. Sa isa't isa kami tumatakbo kapag may problema ang isa sa amin. Pero talagang pagod na ako at pakiramdam ko ay wala na akong lakas pa upang mabuhay nang wala si Tyler. Happy birthday, friend! Biglang sulpot ni Shane sa likuran ko.
may daladala siyang cake at kakarating lamang galing sa trabaho. Ngumiti naman ako sa kanya nang napipilitan. Maging ang kaarawan ko ay nakalimutan ko na. Wala naman kasang ibang laman ang isip ko kundi si Tyler. Pinapagalitan ko na ang sarili ko dahil hanggang kailan ba ako aasa? Pero masakit. Nasasaktan ako tuwing naiisip ko na wala na nga siya. Mas gusto kong isipin na buhay at babalik pa siya. Sinindihan ni Shane ang kandila sa birthday cake na binili niya para sa akin. Pinilit pa niya akong i-blow yun na kaagad ko namang ginawa. Anong winish mo? Ngiti-ngiti siya sa harap ko, ngunit hindi ko naman magawang sumagot. Talagang nabubuhay lang ako para sa kanya. Ayoko namang saktan ang damdamin ni Shane oras na magmamatigas pa ako at alam kong siya ang maaapektuhan. Siguro kung nandito ngayon si Tyler, siguradong magiging masaya ako. Magiging masaya ang bawat araw ko at wala nang mahihiling pa. Wala man akong mga magulang ay mayroon namang kaibigan na handang gawin ang lahat maging okay lang ako. Nalulungkot ako para sa kanya. Alam kong darating ang araw na talagang hindi ko nakakayanin pa ang lahat. At maiiwan ko si Shane kapag dumating ang araw na tuluyan na akong mapagod. Para na akong robot na kumikilos lamang kapag may nag-utos, nagsasalita lang kapag may nagtanong. Kakain lamang kapag pinapaalalahanan. Mabilis na lumipas ang bawat buwan at magdadalawang taon nang wala ang taong pinakamamahal ko. Ganun pa rin ako. Kumakain lang kapag nandyan si Shane para pagalitan ako. Araw-araw bumabalik sa alaala ko ang mga pinagdadaanan namin ni Tyler. Ang mga masasayang araw na magkasama kami. Ang mga pagpapahalaga niya sa akin. Lahat-lahat tungkol sa kanya. Araw-araw din akong nauupos na parang kandila. Araw-araw nawawalan ako ng lakas. Araw-araw akong nangungulila. Friend, halika. Sumama ka sa akin sa airport. Susunduin ko lang si Yael. Tukoy ni Shane sa boyfriend niya. Nagpatiyanod na lamang ako. Ilang buwan na rin akong hindi nakakalabas. Ayoko na rin na pilitin na naman ako ni Shane. Kahit papaano ay ayoko naman na ang maging pabigat pa sa kaibigan ko. Masyado na siyang maraming iniisip para alalahanin pa ako. Sinisipat ng mabuti ni Shane ang mga pasaherong lumalabas sa airport. Kasalukuyan naming hinihintay si Yael at batid kong miss na ni Shane ang boyfriend niya. Masaya ako para sa kanilang dalawa. Ayokong magaya sa akin ang best friend ko na miserable na ang buhay dahil nawala ng kasintahan. Hanggang sa hindi ko namalayan kung nasaan na si Shane, hindi ko napansin kung saan siya tumungo at kung nakita na ba niya si Yael. Nagpalingalinga ako sa paligid, hinahanap ang mukha ni Shane. Ngunit hindi ko inaasahang sa paglingon ko ay ibang mukha ang aking makikita. Nagitla ako, kinakabahan. Muling kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Napalunok, napakurap-kurap ng ilang beses. Kinapos sa paghinga hanggang sa tuluyan na akong nagpasa ng taong iyon at noon ako natauhan. Tyler? Sa wakas ay naibigkas ko. Hindi ako maaaring magkamali. It was him, Tyler. Sa kilos at tindig ay siya talaga iyon. Noon ako nagkaroon ng lakas ng loob upang sundan si Tyler. Tumakbo ako at tinungo ang direksyon kung saan siya pumaroon. Tyler? Hindi ko napigilan tawagin ang pangalan niya sapagkat medyo malayo na ang agwat nito sa akin. Dere-derecho lamang ito kung kaya ay mas nilakasan ko pa ang boses. Tyler Jimenez. Nang ibabaw ang boses ko sa ingay ng mga dumadaan kung kaya ay napahinto ang taong siyang tinutukoy ko. I know, it was really him. Dahil lumingon ito at sa paglingon ito ay kaagad na tumuon ang paningin nito sa gawi ko. Nakaawang ang labi kong pinagmasdan ito habang unti-unti akong lumalapit sa gawi nito. Yes, miss? Kunot noong salubong nito sa akin. Sandali, bakit tila hindi niya ako kilala? Bakit tila estranghero lamang ako sa kanya? Tyler, ikaw ba yan? Nauutal na tanong ko halos. Nakalimutan ko na rin ang kumurap. Mata, ilong, labi at pisngi ay si Tyler talaga ang taong nasa harap ko. Ang pinakamamahal kong si Tyler. Is there any problem, miss? Hindi ko alam kung bakit nagtataka na ang boses ni Tyler sa harap ko. Talagang hindi niya ako kilala. Bakit? Hindi ko maintindihan. Nalilito ako. Tyler, ikaw nga. Maluhaluhang bulalas ko pagkuhay inilang hakbang ang pagitan naming dalawa at saka siya biglang niyakap. Natood siya at hindi gumalaw.
Ilang saglit pa ay pilit siyang kumala sa yakap ko at kunot ang noong hinarap ako. Ako nga ito, miss, pero pasensya ka na, hindi kita kilala. Sabay atras na turan niya. Pero imposible, ako to Tyler, si Flane, ang girlfriend mo. There you are, hubby. Naputol ang anumang sasabihin ko ng isang babaeng may kalong-kalong na bata. Lumapit ito at kaagad naman itong sinalubong ni Tyler. Yumakap kaagad ang babaeng iyon kay Tyler at hinalikan naman ito ni Tyler sa labi. Pagkuhay, kinarga ang batang sa tansya ko ay nasa 1 taong gulang pa lamang. Pinugpog ng halik ni Tyler ang bata sa harap ko. Halos, hindi ako makapaniwala sa nasaksihang tagpo. Anong nangyari? Kaano-ano ni Tyler ang babaeng ito at ang batang? Miss na kita, anak. Pasensya ka na at ngayon lang nakauwi si Daddy. Busy kasi si Daddy sa probinsya eh. Pero ngayon, babawi ako sa inyo ni Mommy mo. Masuyong sambit ni Tyler sabay ng malambing na tinging iginawad nito sa babaeng mommy ng batang karga nito. At hindi ako bobo para hindi maisip na asawa nito ang babaeng katabi nito. Napalunok ako, nagbabadya na naman ang masaganang luha na kanina ko pa pinipigilan. Gusto ko ng paliwanag, gusto ko maliwanagan sa lahat. Nagmukha akong tanga sa harap nila hanggang sa nakuha na nilang umalis at naiwan ako. Tila nakalimutan ni Tyler na kanina lang ay nag-uusap kami. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Tyler! Muling tawag ko sa pangalan nito na ikinalingon nito at ng babaeng nakahawak sa braso nito. Wifey? Dito ka lang muna, kakausapin ko lang si Miss. Bahagya itong tumingin sa akin na batid kong nais magtanong kung ano ang pangalan ko. Samantalang nabanggit ko na iyon kanina. Flane. Garalgal ang boses at napilitang sagot ko. Kaagad namang tumungo ang babae at baka sa mukha nito ang kabaitan. Babaeng siyang ipinalit ni Tyler sa akin. Miss Flane, may maitutulong ba ako sa'yo? Formal na tanong ni Tyler. Nagdalawang isip akong magsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tyler, hindi mo ba talaga ako kilala? Ulit ka sa kaninang tanong. I'm sorry, Miss Flane, pero talagang ngayon lang kita nakita. Tyler, ako to, ang girlfriend mo. Kaagad na mas lalong kumunot ang noo ni Tyler sa narinig mula sa akin. Napapailing na bahagya itong natawa. Miss, iisang babae lang ang naging girlfriend ko. At iyon ay ang asawa ko, si Ami. Hindi ko na napigilan ang mapaiyak ng husto. Napahagulgol at halos mapaluhod na sa taong walang kaalam-alam sa ginagawa ko. Kinalimutan mo pala ako. Kinalimutan mo ako gayong hindi kita kinalimutan sa kabila ng isiping patay ka na. Hindi ka pala patay. Bagkus ay nagtago lamang dahil niloko mo ko. Yan ang pinakamadaling rason ng lahat, diba? Niloko mo ko. Halos mabaliw at magpakamatay ako dahil wala ka na. Samantalang ikaw pala ay nagsasaya sa piling ng iba. Anong klase kang lalaki? Ha? Anong kasalanan ko sa'yo, Tyler? Bakit mo ako ginanito? Bakit ni hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na maikling paliwanag para naman maliwanagan ako sa lahat? Ang sakit-sakit, Tyler. Umasa akong babalik ka. Kahit na mahirap paniwalaan ay umasa ako. Hindi ko lubos maisip na. Flane! Ang boses na iyon. Napahinto ako sa boses na iyon. Hindi nanggaling sa taong nasa harap ko, kundi nanggaling mismo sa likuran ko. At sa paglingon ko ay para bang tumigil ang lahat sa paligid ko. Na maging ang pagpatak ng luha ko ay natigil. Bumara ang lalamunan ko kung kaya ay kinailangan ko ang lumunok. Sabay ng pagsalubong ng 2 kilay ko, tanda ng pagkalito. Tyler! Sambit ko. Hindi pa tanong sapagkat sigurado ako. Ngunit naguguluhan. Isang Tyler sa harap ko at isang Tyler sa likuran ko. Ngunit kasama ng Tyler sa likuran ko ay ang best friend kong si Shane. Baka sa mukha ng Tyler na kasama nito ang saya at pangungulila habang ang Tyler naman nakausap ko kanina ay tila alam na kung ano ang nangyayari. Bahagyang lumapit sa gawi ko ang Tyler na kasama ni Shane. Bagyan niya akong niyuko at halos wala nang bukas kung titigan niya ako. It's me, your missing boyfriend, Tyler Jimenez. Bumilog ang mga mata ko at napatingin sa kanina lang na inakala kong si Tyler. It's me, Tyler Jimenez, your missing boyfriend's identical twin brother. Pakilala ng Tyler na kanina lamang ay kinompronta ko. Tyler? Taylor? Kambal sila? Ngunit hindi na iyon mahalaga. Nasyak ako. Ilang minuto akong natutulala. Nandito na ako, mahal. Bumalik na ako. Matagal man pero bumalik ako.
Hindi ako namatay sa pagkalunod ng barko noon. Napadpad ako sa isang isolated island at nag-survive mag-isa. Pinilit kong mag-survive sapagkat alam kong naghihintay ka. Nahinto siya sa biglang pagyakap ko sa kanya. Napaiyak siya at napahagulgol. Mahigpit na niyakap niya ako pabalik. How I missed him so much. Halos hindi ko lubos maisip ang mga mangyayari ngayong araw. Kanina lang ay ramdam kong tila patay ang puso ko. Ngayon ay nabuhay ulit ito at muling tumibok ng pagkakalakas-lakas sa taong siyang kayakap ko. Halos walang salitang lumabas sa labi ko. Masaya ako, sobrang saya. Gusto ko man ng maraming paliwanag, ngunit mas dinaig ako ngayon ng pananabik. Hindi namin inalintana ang mga taong siyang nakatunghay sa amin. Ang gusto ko lang ay umiyak ng umiyak at this time ay dahil masaya ako at hindi dahil sa sakit. Di ba sabi ko, hihintayin kita kahit gaano man katagal? Sabay nun ang pag-angat niya ng mukha ko at siniila ko ng isang maingat na halik. Babalik ako dahil alam kong naghihintay ka. Kailanman ay hindi kita sinaktan. Ngunit ang nangyari ay hindi ko ginusto. Kaya hindi na ulit ako aalis pa sa piling mo, Flame. Ang mga sumunod na araw ang naging pinakamasayang araw para sa akin. Pakiramdam ko ay muli akong nabuhay mula sa matagal na pagkakahimlay. Kompleto na ako. Muling nabuo ang nawasa kong pagkatao dahil sa pagkawala ni Tyler. Ngayon nga ay lulan kami ng eroplano patungong probinsya nila. Tinupad ko ang ipinangako ko sa kanya. Lumapag ang eroplano sa Silay International Airport, isang paliparan sa Negros Occidental. Nang makababa kami ni Tyler at tuluyang makalabas doon, ay sinundo kami ng mga magulang niya. Kaagad naman niya akong ipinakilala sa kanila at malugod naman ang pagtanggap nila sa akin. Walang pagsadlan ang galak sa aking dibdib. Hanggang sa marating namin ang bahay nila kung saan nag-aabang ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Naroon na rin si Taylor at ang asawa nitong si Amy. Lahat sila ay tinanggap ako. Kulang na lang talaga ay si Shane sapagkat hindi siya sumama sa amin. Iginiya ako ni Tyler sa magiging silid namin. Dinala na rin niya ang mga gamit na dala-dala namin. At doon mismo sa silid ay hindi ko inaasahang tatambad sa akin ang isang malaking tarpaulin kung saan may nakasulat na, "Will you marry me, my Flame?" Hindi ako makapaniwala. Napalingon ako sa gawin ni Tyler na noon pala ay nakaluhod na sa harap ko. Natutup ko ang aking bibig nang buksan niya ang kahon sa aking harapan. Isang napakagandang singseng ang tumambad sa akin. "Will you be my wife and soon to be the mother of my child? Will you marry me, Flame?" Maging si Tyler ay naluluha ng bigkasin ang mga katagang iyon, na para bang iyon din ang pinakahihintay niyang araw, na para bang ang magiging sagot ko ang siyang mapapanalunan niya. Tumango ako bilang sagot, sabay sabi ng yes. Kaagad naman siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit. I hugged him back at narinig kong ibinulong niya ang mga salitang "I love you" sa aking tenga. Napangiti ako hanggang sa narinig namin ang masigarbong palakpakan sa likuran namin kung saan pala ay nakatunghay ang buong pamilya ni Tyler. Sa kabila ng sakit na naramdaman ko ay may bagong bukas pa rin palang darating. Ang lahat ng mga masasamang alaala na iyon ay unti-unti ko na rin nakakalimutan. Napapalitan iyon ng mga magagandang alaala na kasama si Tyler. Ikinasal kami pagkatapos ng isang buwang paghahanda. Isang simple ngunit ang lahat ng kaibigan at kapamilya ay dumalo. Si Shane ang naging maid of honor ko at ramdam kong masaya rin siya para sa akin. Wala na akong nais na hilingin pa. Natupad ang winish ko ng araw ng birthday ko.